Panahon na para Is it sa... time? Tingin mo, ngayon na? Oo, Wala bang excited importanteng na kami. sige, ngayon na. Oo. Panahon na para sa SKL. Kukunin ko lang yung ano ko ha, yung kodigo ko. Ayoko magkamali sa SKL ko ngayong gabi dahil Mahirap no? na kasi yung chismis natin dito, hindi talaga siya chismis na walang basehan. Oh, laging Hindi meron, peke. laging meron. Sa totoo lang nga So, tayo. ang sinasabi namin, ang SKL ngayong gabi, bilang teaser kanina, ay patintero sa Oo, Senado. Tama. Bakit nga ba? Ha? O pero hindi po tutukol sa mga leader ha. Hindi yung mga senador ang nagpapatintero. Oo. Pero in a way, baka rin ha. Ano ba kasi yan? Pero ito yung patintero ng media at saka ng OSA. Oo. Ha? So, Media at OSAA. Share ko lang sa'yo, Chiki, ha, na noong 90s, early 2000s, no? I'm buhay na aging bahay na myself, tayo dyan. ano? Buhay ka na naman, pero yung time na nagtatrabaho na po ako sa media at ako'y nagko-cover specifically sa Senado at saka sa lower house. Mix yung dalawang yun, no? Masarap talaga mag-cover ng Senado at saka ng lower house. Not because of anything else, but bilang Giorno kasi, mapa-old Senate building o kaya yung GSIS na, parang opportunity yun for you to witness history. Correct. Makikita mo yung pagalingan ng mga speeches. Oo. And how laws are formed. Oo, mga kung kapatid. paano na yung mga batas sa mga kaapekto sa mga mamamayan, pinoporma. Oo. No? So, it's parang privilege talaga na makita mo yan. At the same time, may access ka talaga doon sa lawmaker. Oo. Ibig sabihin, kayang-kaya mo silang lapitan, lalo na sa old Senate building sa Manila po na museum na ngayon. Para lalapit ka sa kanila talaga. Siyempre, di ka naman makikigulo dun sa session hall, pero pwede mo sila lapitan for your probing questions. Maski nung sa GSIS, ganun din naman po ang gawin. Kasi, kumbaga, may freedom tayo Oo. no? na ini-enjoy na pwede tayo magtanong sa kanila. Press freedom. Lalo na kapatid. kung talagang importanteng malaman ng mamamayan yung itatanong mo sa kanila. So, nabalitaan ko lang kanina na parang mukhang may mga restrictions daw nangyayari. Di umano. So akala ko di umano lang ito. Okay. Pero bigla po, nung nagsimula yung session after nung prayer at saka nung lupang hinirang, inopen. Ay tumayo si Senator Erwin Tulfo at meron siyang ni-raise na issue kay SP Cayetano. Pero before yan, pakinggan na muna natin kung ano po yung ni-raise na issue na konektado sa naririnig lang. Okay. I don't know. I really don't know whose order did it come from. They were told that They're not allowed to go to the sixth floor anymore and to move away from the railings because they were just surprised, Mr. President, that they needed previous... Let me check the sixth floor because I don't hold office in the sixth floor. Yes, so they're asking if there's a new rule, Mr. President. Yes, but as far as the railings is concerned, that has been an old ruling before they're even allowed on the floor. Okay. So ang pinag-uusapan po dyan ni SP Cayetano at saka ni Senator Erwin ay yung nakarating daw kay Senator Erwin na balita na may mga restrictions sa media. Specifically po, ang sinasabi doon ay yung bawal ng pumanik sa 6th floor or may movement ng media sa 6th floor at saka sa 5th floor. Tapos dyan po sa yung pinapakita sa mga litrato ay sa level po yan ng ng elevator area papunta ng session hall ay may restrictions din daw po yung sa media. So, yun yung mga claims. Kaya ni-raise ni Senator Erwin yun sa kanila kanina. Sorry, lang, kasi para sa mga hindi familiar dun sa Senate, ano bang nasa 5th and 6th floor? Offices ng mga senador. So, ako tanda ko, kami as working media noon, yung mga accredited media, it's not working media, it's accredited media, we're allowed to do that. We can go up. Pero syempre marami nang nagbagong panahon, nagkaroon ng mga rules po. Alam mo, hindi natin sinasabi na dapat may special treatment sa media, pero kasi nga may press freedom. Pero, mapag-uusapan kung unruly na talaga yung media, why na? Talagang kailangan talaga na sabihan kung ano yung rules po. At saka syempre, mukhang inaayos lang naman ba't may mga cordon sanitaire na, yung mga, yung mga
kordon Oo, na, kasi yung mga naka-assign harang. dyan, yung mga harang, para for order purposes. And we appreciate that. Ano, sinasabing, mali yan, kahit na sinong SP before SP Cayetano, nakikita ko naman na yan, parang may order. Oo. No? Pero ibang usapan kapag ikaw ay i-restrict talaga. No? Kasi parang okay lang na you put order to how the media is covering it, pero parang ibang usapan kung yung talagang magiging imposible na para sa media makapagtanong. Oo. Lalo na ito yung mga importanteng issue na dapat itanong sa mga senador. So yun. Kung may mga unruly, may mga ano naman niya, may rules na kailangan, i-revoke niyo yung kanyang right to cover. Yung accreditation niya. Diba? So may Oo. proseso po yan. Pero yun lang po, sinasabi doon, order is okay, rules are okay, pero yung limited access, medyo yan para sa atin. Parang medyo medyo dapat hindi ganoon ang gawin. Of course, gusto natin maayos yan yung mga pinapakita namin. No? So yan po yung area ng media, yung pinapakita doon sa isang picture kapag nasa loob ng session hall. Dati nakakaupo kami dyan Oo. I guess naman yung mga kordon na sinasabi ni Jovi ay para lang yan, alam mo yung flow ng media. For example, saan ka lang pwede, saan kayo pwede maglakad para hindi, kasi paglampas niyan, baka kunwari, nandun na kayo mismo sa floor, kung saan yung mga senador. Yung mga ganun lang po. Pero yun nga sinasabi ni Jovi, yung pipigilan na or may pagpigil na doon sa pagtatanong, ibang storya na po yun. Oo, ibang story yun. At I think, ang magandang reaksyon dyan kapag ka meron ng ganong klaseng sinasabi naman ni Senator SP Cayetano, he will look into it. Yes. Pero sa ngayon na hindi pa nasa-solve yan, maganda yata yung reaksyon ni Tito Ronald Llamas yung ipakita natin. What kind of reaction ang meron ng Tito Ronald Llamas pagka may mga isyong ganyan? Ready ba tayo? Doon sa picture na, yan ang reaksyon ni Ronald Llamas kapag may mga issue na questionable. Rolling of the eyes. Katulad nung reaction niya sa fake defense daw ni Senator Amy Marcos ng 1987 Constitution. Yan din yung reaction niya. Nandiyan sa baba si Tito Ronald nagtitaping siya. Pero yan po, ang nakarating po sa atin at sinishare lang namin sa inyo ang nakarating sa amin na akala natin ay parang bulong-bulungan lang pero biglang tumayo si Senator Erwin Tulfo para i-clarify kay SP kanina. Okay.